Welcome guys! Welcome po sa aking channel. So sa video tutorial pong ito, ay pag-aaralan naman natin kung paano mag-wiring, mag-perform ng delaying start motor. Pero sa akin pong version, meron po tayong selector switch. So pwede nating i-delay ang ating motor control o ang pag-start ng ating 3-phase induction motor, or pwedeng wala. Kung bago po kayo sa channel na ito, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin po ang notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. So, umpisahan na po natin ang ating gagawing pag-aaral. So, bago po tayo magtuloy sa ating wiring tutorial, pag-aralan po muna natin ang ating mga kakailanganing mga motor control components. Unang-una po ang ating thermomagnetic circuit breaker, a combination of circuit breaker and overload relay. Ito po ang ating circuit breaker for our control circuit. Isang magnetic contactor, isang relay, at isang multifunction timer relay. So, iba po yung timer na gagamitin ko ngayon. So, although marami siyang function, ang unang gagamitin natin yung sa function number 1 niya, yung delay to operate. So, bakit meron tayong relay? So, kaya po tayo mayroong relay is para magkaroon tayo ng stable or stable power supply sa ating timer. So, pag pinress po natin ang ating start push button, so, ma-activate po siya para po pag-release natin ng ating push button start, so, meron na siyang stable supply tulad ng contactor. So, nakaparallel lang po ang ating timer relay. So, mangangailangan tayo ng selector switch, push button stop, start, at mga indication. So, mamaya papalitan natin to ng kulay pula kasi kulay puti itong ating nalagay for our trip indication light. So, dito naman po tayo sa ating control circuit. So, kung makikita nyo po, gumawa lang po tayo ng start-stop motor control. So, ito po ang ating push button stop. Ito ang ating push button start, ang ating withholding contact na nasa ating magnetic contactor, and then nakaparallel lang po ang withholding contact ng ating relay. So pag nag-activate, pag nag-press po natin ng push button start, so for example, narito po tayo sa with delaying, so narito ang ating selector switch, so ma-activate lang po ang ating relay. So, pag activated ang ating relay dahil may supply voltage na siya, so, nakaparallel po sa ating relay ang ating timer. So, from the normally closed contact ng ating timer, which is 15 and 18 terminal sa ating multi-timer relay, so, pupunta po siya sa ating magnetic contactor. So, kung narito po ang ating selector switch sa walang delaying start motor control, so pag start po natin ng ating push button start, so dire-diretso lang po siya sa ating magnetic contactor. So wala po siyang delay. So pag ang selector switch natin ay nasa with delay, so dito po dadaan ang ating supply voltage papunta sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So umpisa na po natin ang ating pagwa-wiring. So tulad po ng dati, para po sa mas mabilis na wiring tutorial, so nilagyan ko na po ng line supply ang ating terminal block. Tulad po ng ating mga nakaraang wiring tutorial, at neutral line ang ating terminal block. So from our neutral line, pumunta tayo sa ating thermal overload relay, normally close contact. And from the another endpoint ng ating normally close contact ng overload relay, so napuntahan na po sila sa lahat ng A2's terminal ng ating magnetic contactor, relay, at multi-function timer relay. Babaliktarin ko na po ang ating mga selector switch at mga indication light para maumpisahan na po natin ang ating wiring tutorial. So, let's go! So, from our line terminal block, so ito po yung wire nito. So, ito yung pupunta sa ating terminal 1 ng ating push button stop. So, ikakabit lang po natin ang wire na ito.
So, dito naman tayo from our push button stop papunta sa ating push button start. So, lalagay na rin natin yung wire na to. So, ito yung papunta sa ating withholding contact. So, ipitan lang natin ang wire from our push button stop papunta sa ating push button start. So, ipitan lang po natin. And then, ito pong wire na ito, lalagay natin sa ating withholding contact. So, higpitan lang natin temporary kasi mamaya may isasabay pa tayo dyan. And then, sa isang side ng ating push button start, so ito po yung pupunta sa another side ng withholding contacts ng normally open ng ating contactor. So, temporary, ihigpit lang natin kasi according sa ating drawing, so nakaparallel ang normally open contact ng ating relay. So, ito rin po yung magiging withholding contacts naman for activation ng ating relay. So, temporary, nilagay lang po muna natin dito ang wire na ito. So, susunod na natin ang ating mga withholding contacts ng ating relay. So, ayusin lang natin saglit yung wire para hindi makaabala sa ating pag-wiring. So, i-connect ko na po ang wire na ito. So, dito po siya sa withholding contacts ng ating contactor. So, ito yung pupunta sa ating relay. So, higpitan ko lang po ang wire na ito. So, ilalagay na natin sa common terminal ng ating 14 pins relay. So, tulad po ng mga dating tutorial natin, baba common, pangalawang layer is normally open, at ang pangatlong layer is our normally closed. From the another side ng ating withholding contacts dito sa ating contactor, so dadalhin po natin to sa ating another side ng normally open contact ng ating relay. So dito po siya, but for the meantime, hindi muna natin siya hihigpitan kasi may isasama pa tayo dyan papunta sa A1 terminal ng ating relay. So, ilalagay na rin natin ng wire na ito. So, tulad ng sinabi ko kanina, ito yung pupunta sa ating A1 ng ating relay. So, nilagay ko na po yung wire from the another normally open contact ng withholding contact ng relay papunta sa A1 terminal ng ating relay. And then from this point, pupunta tayo sa A1 terminal ng ating multifunction relay. Pero, lalagyan pa natin ng bridging ang 15 terminal na magiging supply ng ating normally closed contact ng ating relay. And then, papunta sa Y1 terminal ng ating multifunction relay. So, nilagyan ko na po ng bridging from, tulad nga po kanina, from A1 terminal ng ating relay papunta sa A1 terminal ng ating multifunction relay. Then, papunta sa common terminal ng ating normally open at normally closed contact. So, number 15 at papunta sa Y1 terminal ng ating multifunction relay. So, as per drawing, tapos na tayo how we can activate our relay, our timer, and then meron na tayong supply sa ating common terminal na normally closed contact. So, dahil delay to operate tayo, so after set time given natin dito 5 seconds, saka pa lang siya magko-close contact. So, ang kulang na lang po natin on performing our main control circuit ay ang papunta sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So, dito po muna tayo sa walang delay o sa selector switch na hindi dadaan sa delay. So, from our terminal, so sa terminal pong ito, so luwagan natin, then pupunta tayo dito sa ating selector switch. Nilagay ko na po yung wire na dito po sa isang withholding contacts ng ating contactor. So, sa simpleng start-stop motor control, so dapat actually dito siya. So, dahil meron tayong ginagawang delay start motor control at pwedeng walang delay, so dito natin siya padadaanin sa ating
selector switch. So, higpitan na rin po natin ang wire na ito for non-delay selection mode. So, sa drawing po, nagawa na natin ang portion na ito. So, masusunod po natin is from this point, number 18 terminal ng ating multifunction relay papunta sa another side ng ating selector switch. So, i-ready ko lang po yung wire. So, nilagay ko na po yung wire sa 18 terminal or normally close contact ng ating multifunction relay. So, ito yung wire. So, i-connect na po natin sa ating another selector switch for selecting, delaying our start motor control. So, tapos na po tayo. Ang kulang na lang po natin is ang bridging ng dalawang selector switch which is normally open papunta sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. Nilagay ko na po yung bridging ng ating dalawang selector switch. So, ito po yung wire na to. So, ito yung pupunta sa ating A1 terminal ng ating magnetic contactor. So, i-connect ko na rin ang wire na to na galing sa ating selector switch, mga kalinya. So, ayusin lang natin yung ating wire. So, tapos na tayo sa pagpe-perform ng ating main control circuit. So, ang kulang na lang natin ay ang paano natin mapapagana o ma-activate ang ating mga indication light at ang ating 3-phase induction motor. So, nagawa na po natin ang lahat na narito sa ating control circuit. So, subukan naman natin kung tama ba ang ating ginawa. Babaliktarin ko na po ang ating mga indication light, selector switch at ang ating push button para matry natin kung tama ba ang ating ginawa before tayo mag-proceed sa ating activating our indication light and our 3-phase induction motor. So, switch on ko na po ang ating circuit breaker. So, naka-trip siya. So, i-reset natin. So, naka-on na po ang ating circuit breaker. So, dito po muna tayo. I-try po muna natin sa with time delay for starting our 3-phase induction motor. So, i-press ko na po ang ating push button start. So, nakaset po tayo in 5 seconds delaying our starting. So, try po natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, nag-activate po ang ating magnetic contactor pero with delaying using our multifunction relay. So, stop po natin. So, i-try pa po natin. So, sa sequence po ito, na-activate po ang relay and then, na-activate ang ating timer pero dadaan siya sa selector switch galing po sa ating normally close contact ng ating timer relay papunta sa ating A1 terminal ng ating magnetic contactor. Try pa po natin na start ulit using our time delaying start motor control. So, press ko po ang ating push button start. 1, 2, 3, 4, 5. So, nag-activate po or na-energize ang ating magnetic contactor. So, stop po natin. So, dito naman po tayo sa walang time delay. So, dapat po pag pinress natin ang ating push button start, so, activated kagad ang ating magnetic contactor. So, try natin. So, ayan. Activated kagad ang ating magnetic contactor kapag nasa selector switch tayo na hindi dumadaan sa time delay. So, stop natin. Sa paho. So, ayan. Activated kagad ang ating magnetic contactor. And then, stop. So, isa na lang ho. Try natin before tayo mag-proceed sa ating pag-wiring ng ating mga indication light at activating our 3-phase induction motor. So, narito po tayo sa may delaying start ng ating magnetic contactor at ng ating 3-phase induction motor. So, push ko ulit ang push button start. 1, 2,
3, 4, 5. So, ayan no, nag-activate ang ating magnetic contactor. So, pwede na po tayo magtuloy sa pag-wiring ng ating mga indication light at ng ating 3-phase induction motor. So, stop ko lang po. And then, power off natin ang ating circuit breaker for control. And then, i-trip natin ang ating thermomagnetic circuit breaker.